Tela yan, yung mga pera-perasong tela. So ito nangyari, no? So napalitan natin yung rear brakes, okay na. Tapos napalitan natin yung clutch lining, okay na, lumakas na. Kaya lang ang nabili kong cradle, yung cradle, oh, 200 pesos lang to eh, aftermarket. Hindi masyadong, kasi ano eh, nabali to, oh. Sa ano to, sa clutch housing. Dito nakalagay yung mga clutch lining, oh. Oh, nakaipit dyan yung mga clutch lining. Nabali itong isa. Hindi siya masyadong fit. Hindi siya masyadong fit na fit. Tapos pati yung nabili kong clutch lining na ano, yung nabili kong clutch lining na 250 pesos na aftermarket, hindi siya maganda. Maganda pa rin talaga yung original. Kung ano yung motor nyo. Kasi nangyari to 250 pesos pero yung original niya siguro nasa 800 something. So hindi talaga sila parehas. Kailangan talaga isik mo yung original kasi medyo namamaga eh. Namamaga sa ano, sa oil. So hindi maganda. Iba talaga yung original. Tapos siyempre, pagka binuksan mo yung crankcase, lalabas na yung oil, no? So, kailangan meron kang pan sa ilalim para hindi ka magkalat, no? Tapos, yung clutch ng standard motorcycle na manual, hindi mo siya maiikot ng wrench. Hindi mo siya mare-wrench yung gitna niyang nut. Kailangan mo nito. Tawag nila dito impact wrench, torque wrench. Nabili ko to sa Lazada, inantay ko pa 700 lang, parang sale sila ngayon eh. Kaso walang mga ulo, wala siyang mga head. So ito mura lang to eh. Ito yung ginagamit sa bubong. So this is number 10. So yun, nagagamit din wrench yung ginagamit sa standard motorcycle na to. Sometimes daw yung mga pan-tricycle, mga barako is number 22. Pero itong akin CB110 is number 19 yung gitna niya. So ito wala eh. Doon sa bili kong sale wala eh. Wala siyang dala. Hindi kasama. So ayan oh. 200 to. So 700 plus 200, no? Kailangan nyo to para luwagan tsaka higpitan yung gitnang nut na nag-hold dun sa crank basket. Clutch basket. So yun, kung gusto nyo talagang matutunan nyo, kailangan bumili kayo nun. Kasi nakita ko sa internet, natawa ako eh. Sabi ko, titignan ko kung how to remove clutch lining basket without a power tool or special tool. Ganito ginawa, papakita ko sa inyo. Ganito ginawa niya. Ano? Number 19. Papasok niya ngayon, tapos pupukpukin niya, oh. Kasi hindi mo nga siya maiikot, iikot din yung subject mo, iikot din yung clutch lining basket eh. So, ginaganon niya. Ginaganon niya. Ang motor pa naman niya, Raider. Yung Raider na bago. So, isipin mo may motor kang ganun kamahal tapos wala, gagamitan mo ng ganun. Kasi ang problema dyan, maaaring makalas mo nga siya. Kaya lang, pagbalik mo, hindi tama yung torque mo. Ibig sabihin, pagbalik mo, nanyanyamba ka rin. Ang laki ng chance ang ma-loosered, loob na ng makina yan, no? Loob na siya ng makina. So, hindi na basta-basta pachamba-chamba na. Baka maano ka pa, ma-stock up ka pa sa kalye. So, magkano lang yun, no? 700 plus 200, so 900 lang yun. Magagamit ko pa yun sa iba. Marami siyang pwedeng paggamitan. Pwede siyang, kasi sobrang hindi ka na mahihirapan magkalas ng kahit na anong engine.
Kasi imbis na mag-screw ka na ganun, tirahin mo lang na ganun. Ang lakas niya, mas malakas siya kaysa sa sinasabi nilang screwdriver. Screwdriver, meron din ako 600, pero to, ang lakas ng power niya, nagulat ako. Magugulat ka kasi akala mo peke ang mura eh. Diba? Ayan, tatak ko, XRH. Ang lakas niya, oh. Oh, narig niyo? May ilaw pa, oh. Two-way, oh. Pipilutin mo rito. Oh. Clockwise, counterclockwise. Kasi nangyari kasi ito, gumagano'n to eh. Umi-impact saka umiikot. So, hindi niya kailangan ng yung stable yung target mo, no? Kahit na umiikot din yung target mo, like a spinning wheel, kaya na itong tanggalin. So, that's it. And ito, mga T-wrench. Kasi makina na tayo, di ba? Makina na tayo. So, tigwa 100 lang to, nabili ko dyan sa hardware. Iikutin mo yan, no? Kuha ka ng number 8, number 10, number 12. Yun na naman yung mga... Ang laking tulong nito kasi tignan mo, oh. Maski sa puwersahan, sa torque, imbis na gagamit ka ng mga ganon-ganon, di ba, sa loob ng makina, hirap. Kailangan mo to. High reaching. Ang tawag ito mga T-wrench, oh. Because of its shape, T! Oh. Tapos meron namang L. Oh, ang maganda lang kasi dito sabi nila sa L, wrench din tong kabila eh. Oh, wrench din. Kaya lang, walang puwersa. Walang puwersa, hindi kagaya nito, may puwersa. Ang ginagawa ko, nalagyan ko pa ito ng extension para humaba. So yun, ang mga ginawa natin dito sa bike. Ang ginawa natin sa bike, so ito na siya, itsura niya. So yung tires sa harap 110, napakalaki pero 110 lang yan. Sa likod 130. Pinilit kong isaksak 130. Oh. Of course, galing pa rin to kay E-Side. Nilipat-lipat ko lang sa mga ibang motor. Tapos gustong-gusto ko tong seat na to. Sale to ngayon, 1.1. Single seat. Ito first, the SC pipes. Second buy, I always want a gray or titanium color, pero black ang dumarating palagi. Nakadalawa na ako. Ewan ko anong nangyari sa database nila. Bakit ang kinukuha ko is titanium, ang dumarating black. Wala naman ako reklamo sa black, no? Maganda kasi lahat. Kahit na anong kulay kunin mo, maganda. Kahit na yung sinasabi nilang parang radiation blue. Maganda siya, kaya lang gusto ko naman iba, oh. Tingnan mo yung motor, black na, oh. Diba? Motor na nga, black na nga. Gusto ko naman magkaroon ng ibang color. Kasi brown na nga yung seats, red na nga yung shocks. Oh, black pa rin yung Pero ang pinakamatindi sa lahat nito, ang abangan nyo, maging kakaiba siya. Kasi para sa akin, no use customizing kung hindi ka rin lang basta mag-iiba eh. Oh. Yan ang lalagay ko. Oh. Yan ang pinaka magiging itsura niya. Diba? Parang ibang-iba talaga, maaalala talaga nila parang may billboard or may car sa gilid lang. Noong una sana, ito lang side sana eh. Ito. Ito lang sana eh. Yung standard ba na kinakoberan dito yung sa battery housing. Ayan, nakita ko sa akin yung Stoner Car Care. 1942. Ito, Tropicana Sense. Ganda, parang old school yung mga stickers, di ba? Nostalgic, kaya kakabit ko yan. Ewan ko lang kung anong itsura niya kasi pipipiwing ko pa yan eh, kailangan mag-hug. So natago yung makina eh, natago siya. So yung harap niya, ganyan na, bobber. Wala na siyang wala na siyang tapalodo. Kasi pantambayan na lang itong bike na to, no? Yung rouser na lang yung pambabiyahan ko, kaya pantambayan na lang. So yun. Ayun, kung gusto nyong matutunan uli talaga yung clutch lining para sa manual motorcycles, pwede nating ulitin yun. Pwede nating ulitin dito sa test bike. Ayan, sa training bike. Yan siya, same engine. Papalas-talas na dito. Dito tayo nagpa-practice, diba? So, pwede nating ulitin yun. Yan sa bike niya. So, ito na yung part 2, no? Pero it's almost done, no?
Yung sa CB, mukha na lang. Nawala yung mukha eh. Bala ko dyan yung grated mesh na lang na stainless steel na butas-butas. Yun na lang maghahanap ako. Para makabayaran yung mga wire. Tapos ang ilaw ko is ano na lang ito. Itong utility light na isa. Yun lang muna. Kasi malakas naman yan eh. Tapos sa likod, LED strips. So yung LED strips, pag binili yung LED strips sa Lazada, 50 pesos lang. 50 pesos. Kaya pag bumibili ako ng LED strips, dala-dalawa. So 100, parang 122 lang. Kasama na yung free delivery. May mga event ang Lazada, Shopee na free delivery per month eh. Tapos makukuha mo yun, 100, dalawang LED strips. Bilhin mo sa labas yun, tingnan mo. Pag binili mo sa labas yun sa mga shops, bibenta sa'yo na 150. Samantalang 50 pesos lang kung bibili ka na sa online. So yun, part 2, no? Part 3, almost finished na. Part 3, almost finished na. Ayusin na lang yung mga wiring noon, yung seats, yung pipe, and the front, no? So yan, ito natin. Fulfilling din talaga pagka ikaw gumagawa ng motor mo. Kasi yan, no? And even yung tires, nako, pag malalaki ng ganito, talagang hindi mo alam kung mapuputulan ka ng daliri. Pag ganito malalaki na. Pero gusto ko lang i-shoutout itong Chinese tire na to, Chinese tire. Bilib ako sa kanya. Kasi usually mga Chinese tire matitigas. Halos puputulin daliri mo pagka nagkamali ka na. Pero itong magaling. Yuan Xing ang title niya. Yuanxing. Yuan Xing. Malambot siya. Para sa isang murang gulong. This is 110, no? Pero ang laki. So yun muna. Haba na pala nito. 13 minutes. Peace. Ay, teka muna. Sa nga pala, sa Friday, ha? Sa Saturday. Meron tayong coffee art dito. Free 3-in-1 coffee dito sa headquarters sa Marikina Heights. Free 3-in-1 coffee. Tapos meron ding yung Amadeo coffee. Tapos meron daw magdadalang coffee from Camarines may magdadala daw. Kasi nangyari dito, tambayan lang to, tapos art and coffee, tapos mga tao nagdadala. Kasi wala pang store, wala pang nagtitinda. Art lang muna sa katambay. Of course, may vlogging, no? May spotlight ako nilagay doon para pag dumating yung motor nyo, makita sa vlog agad. Yun ang napansin ko kulang last time, hindi makita yung mga motor. Importante yung motor, di ba? Pagpasok mo, nakatutok agad yung ilaw sa'yo sa motor mo. Okay.